Ang oras, 3 minuto makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 ng umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa 738 kHz sa inyong mga radyo, sa AM band, ang Radyo Pilipinas Uno. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB page ng RP1. Naka-live streaming po tayo ngayon. At syempre, napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Samantala, napapanood din po tayo sa TV Plus Channel 3 at sa For the Box Channel 45 hanggang 49. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito at marami pa rin po tayong pag-uusapan ngayong araw. Unang-una, nako, kung traffic na dito sa mga kalsada sa ibaba, eto, nag-iisip na po ng mga pwede namang gamitin ng mga vehicles pero nandoon na tayo sa itaas naman. Meron ng mga pinag-iisipan ngayon ng mga flying cars dito sa Pilipinas. Samantala, pag-uusapan din po natin ang nakatakdang Philippine Book Festival. Ayan. At may kakausapin tayo mamaya kaugnay niyan mula sa National Book Development Board. Yan po ang magiging kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At sa unang bahagi, ayon, pwede na natin bang tawagin? Ayan, sa ikalawang pagkakataon, makakasama natin. Pero kakaiba naman ito dati kung tungkol lang dun sa mga e-vehicles. Ngayon, ito kakaiba, flying cars ang ating pag-uusapan. Ready na via Zoom? Bea? Okay. So, ready na via Zoom. Ang ating makakapanayam, ang may-ari, syempre ng Francisco Motors, sa kanyang pagbabalik sa ating programang Usap-Usapan, si Sir Elmer Francisco. Sir Elmer, magandang umaga po. Magandang umaga, Ven, and maraming salamat sa pag-imbita ulit sa akin dito sa programa niyo. Oo nga basta may problema tayo sa mga sasakyan, laging kayo naiisip namin, Sir Elmer. Oo, oo. Katulad ngayon, ang pinag-uusapan na natin hindi na yung mga sasakyan sa mga kalsada sa lupa, Mukhang nag-iisip na rin tayo ng mga sasakyan na nasa itaas naman, yung mga flying cars. Pero nabalitaan natin na sa Japan ata, yung Suzuki ay mukhang nagsisimula na sila yata na mag-manufacture ngayong 2024. Pero bago tayo pumunta dun sa pagma-manufacture dyan sa Japan ng Suzuki, gusto nating alamin, Sir Elmer, itong magandang balita naman na ito, itong flying cars na ito dito sa Pilipinas. Ano ba yan, Sir Elmer? Alam mo, Ben, matagal ng plano yan. Pero syempre, before then, the technology did not exist back then. So, ngayon, it's ripe, hinog na, kumbaga, na gawin ito. Gawin ng ligtas. Kasi syempre, noon, gumagawa ng mga prototypes niyan. Pero yung mga safety features, pati yung haba ng flight, problema yun. Kasi dati, meron na rin mga gumagawa ng mga flying na sasakyan na parang mga drones. Ang problema niyan, lalo na kapag electric,
ang flight time niya napaka-eksik. Maabot lang ng mga 10 to 15 minutes yung Oh, flight time okay. niyan. Pero Okay. ngayon, itong technology natin, Mm. we are using hydrogen fuel cells. Okay. So, nakipag-ugnayan tayo sa isang aircraft manufacturer based sa Florida, sa Mm. Amerika Mm. para gawin ito na napakahaba ng experience Aha. nung kumpanyang yan. Dahil engineer si Engineer Santh Satya. So kasama natin yan from Luftcar. Mhm. So pati yung HDEX group. So Mm. pinagsama-sama natin lahat ng mga magagaling na utak. Mhm. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Aha. Ah, kung saan magagawa natin to. So ang Mhm. difference nito dun sa na-mention natin is vertical takeoff and landing. So, Okay. hindi to kailangan ng runway. So, naisip namin Oh. yan din dahil dun sa natin, Camarines Norte na economic zone na Mm. dinedevelop natin kasama nila Governor Dong Padilla. Aha. Meron tayong mga magagandang islands dun sa Camarines Norte. So, Oo. iniisip namin, gumawa may ginagawa kasi ngayon doon na seaport. So Aha. inisip namin gumawa ng jetty port para mas madaling makapunta doon sa mga islands na yon for Mhm. tourism purposes. Then Mhm. part of the plan doon sa original plan nung economic zone na yon ay gumawa rin ng airport. Mm. So inisip namin ano bang mas magandang gawin? Ano mas magandang paraan? Tinanggal na namin yung airport na plan kasi meron naman Daet Airport doon sa Camarines Norte. So parang magdodoble na. So, ang ginawa namin is eVTOL, Mhm. electric vertical takeoff and landing, kung Okay. saan itong mga sasakyan ito yung magdadala doon sa mga turista, doon sa mga isla, Mhm. hindi na makabangka. So, Okay. nakita natin na kaya namang gawin eh. So, Oo. bakit hindi natin gawin? Locally pa natin gagawin doon sa Oo. Camarines Norte. Then, aside from that, lumaki na ng lumaki yung project dahil ang Mm. daming interests ng mga tao. Dahil nga, perfect na perfect to para sa Pilipinas na isang archipelago. Yes, oo. We have 7,101 Mhm. islands. Mhm. So, isipin mo yun, this is part of our ESG initiatives or yung Environment, Social, and Governance Initiative. It's a part of the climate change mitigation project na Aha. kung saan we can do away with jet fuel. Ibig Mhm. sabihin, hindi mo na kailangan pumunta sa airport para pumunta sa Cebu, pumunta sa Bohol, o Aha. pumunta sa Samar, Leyte, napakarami Mhm. nating mga isla. Hindi mo na kailangan pumunta sa airport. Pwede ka nang Mhm. galing sa BGC, diretso ka ng Cebu. Oh, Di ba? wow. Kasi Mhm. vertical take-off, Mm. uh, landing. Then, yan, parang yung V-22 Osprey ng US military. Mhm. Magte-take off, then magti-tilt yung rotors. So magiging siya parang mga propeller planes. Mm. So in Mm. short, mas mabilis siya kaysa sa helicopter pero mas mabagal siya kaysa sa mga Mhm. jet na plano. Mm. Then Mm. i-attach. Oo. Magkahiwalay yung air module natin pati yung land module. Of which Aha. ang nagde-develop ng air module natin is yung Luftcar. Mm. Then yung land Mm. module o yung land na sasakyan, Francisco Motors. So ang dire-develop natin Oh. para dito yung ating Pinoy. Kaya Mhm. Mhm. is Loose Pinoy. Yung Pinoy Ayun. na utility vehicle. So, Mhm. yan yung Pinoy natin. Oo. In short, pag nag-land do sa vertiports, itong nasa picture sa likod ko, Oo. ito yung vertiports. So, parang Okay. helipad, pero nandyan yung maintenance bay, nandyan yung Aha. refueling ng hydrogen, because we'll be using hydrogen fuel. Mhm. Then, ang niyan, pwedeng mag-detach yung land module from the air module. Then, Mhm. yung land module, pwede kang dalhin kung saan ka pupunta. Aha. 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 Yan. Oo. Then, land module, pwede mag-attach do sa air module. Then, Hmm. lilipad na ulit. Pupunta kung saan naman gusto Oh. pumunta. Ayun. Anong ano niyan? So, ano yung kaibahan niya sa mga helicopter, chopper? Magkapareho ba yan? At saka, kung sakaling magkakaroon tayo ng mga flying cars, paano yung mga ruta? Yung mga gano'n. Naiisip ba natin yon? Yes, actually, meron tayong niyan eh. Meron tayong study, pati, alam mo, ilang taon na rin namin pinag-aaralan yan. So, Mm. meron tayong study na ginawa ng grupo natin, pati yung grupo sa Amerika. Then, nakikipag-ugnayan din yan sa FAA. Kasi hindi lang Mm. natin dito sa Pilipinas yung gagawin. Mm. Pati sa Amerika din. So, sa Florida, magsisimula yan. Then, ngayon, we're trying to gain ground sa California. So,
where our counterparts in the US are dealing with FAA tungkol dyan. So dito sa Pilipinas, of course, sa DOTR din tayo makikipag-ugnayan yan. So, but meron tayong mga ipopropose na mga ruta dun sa air. So meron tayong mga pag-aaral. So yun ang ipopropose natin. Ngayon ang pagkakaiba sa mga helicopters, mas mabilis to kaysa sa helicopter. So, kasi nga nagtitilt yung rotors niyan. Then Oo. unlike yung mga helicopters natin ngayon, na syempre jet fuel pa rin yung gamit. Oo. Oo. Yung sa atin is hydrogen powered. So, yung carbon footprint nito is much less than a helicopter. Oh. Oo. And Oo. also yung mga jets. Kasi ang gamit natin green hydrogen. Oo. Then Oo. when ang mga gamit nito, yung mga use is unang kita mo dito. Pwede yung gawing air ambulance. Okay. So, ambulance, pwede rin gawing yung mga last mile delivery. Then pwedeng for tourism, public transportation, defense. Actually, Okay. meron din tayong interest galing sa Department of National Defense. Okay. Nakipag-usap tayo sa Philippine Air Force. Kasi meron kasi pumontak sa akin from Philippine Air Force na nagpapa-develop ng light tactical vehicles Okay. military natin. So meron mga proposals, then this is part of our proposal. So nag-uusapan natin, isipin mo yan, light tactical vehicles ng natin, ng military natin, pwede na lumipad. Aha. So magandang yun. Tsaka nabanggit mo, Sir Elmer, public transport din? Yes, oo. Kasi alam mo, part Oh. yung napakaingay ngayon na superhero program na pinag-uusapan namin ng LTFRB. Yung sa jeepney component ng superhero program, that's just a part of the much bigger plan. Kasama to. In short, kapag nagpatupad tayo ng pinopropose natin na unlimited rides program, Aha. pwede ka sumakay ng unlimitedly. Nagbabayad ka once a month lang. Unlimitedly, pwede ka sumakay sa mga jeep na miyembro ng superhero program ng Francisco Motors. Then pwede ka rin sumakay sa mga ganito. In short, democratizing air travel. Ginagawa nating affordable para sa masang Pilipino. Lalong-lalo, bakit mo pahihirapan ng mga Pilipino pumunta sa Oo. iba't ibang isla? We have 7,101 islands. So with this, mas mapapadali yung yung inter-island travel. Okay. Oo, yun ang talagang pinaka-importante, yung mas mapadali yung travel, ano? Pero Sir Elmer, kailan yung meron na ba tayong iniisip para sa tentative testing nitong mga flying cars na to dito sa Pilipinas, at saka kailan natin makikita na mailalabas na ito, at saka paano ba yung mga maintenance na kailangan para dito? Actually ngayon, as we speak, we are developing this technology, this prototype sa sa Amerika. Doon natin yan dinedevelop yung prototype. Then ang target natin is by end of this year or early 2025, mapakita na natin yung working na prototypes. So ang ginagawa natin, dalawang prototype Yung isa 2-seater, isa 8-seater. So Oh. pahaba ng pahaba yan. So, Palaki ng palaki. 8-seater, Sir Elmer? Oh, Yes. wow. Sa ngayon, ang ginagawa natin is yung 2-seater pati 8-seater. So sa Amerika natin din-develop kasi nandun yung buong supply chain. So, pero dito natin sa Pilipinas yan mass produce. So, ang HDEX or yung hydrogen exchange pati yung Luftcar na katuwang natin, nakapartner natin dito sa Luft Pinoy eVTOL ay nabigyan na ng PESA ng endorsement para sa SEC. So nasa proseso sila ngayon ng pagpaparehistro sa Securities and Exchange Commission na nabigyan ng endorsement ni Director General Teo Panga papunta kay Chairman Aquino ng SEC. Magiging locator sila ng economic zone natin dun sa Camarines Norte. Oo, kasi ang ganda 'di ba? Kung pag traffic, pupunta ka sa itaas, tapos pag malapit ka na dun sa pupuntahan mo, dun ka na lang magiging car, 'di ba? So, Tama. dun sa Isa magandang gamit niyan, Ben, is yung emergency response. yun, Naman oo. natin sa Pilipinas, napakaraming mga bagyo or mga kung ano pang mga natural calamities. Mas dadali yung natin, yung mobility.
mas Oo. bibilis yung pagresponde ng ating gobyerno Oo. sa mga nangangailangan sa Oo. pamamagitan. Yun nga, ano. So, eto bang flying cars na ito, Sir Elmer, syempre may mga safety measures naman to, di ba? May mga safety Hmm. features din pala itong flying cars na ito. Yes, of course, ginagawa natin, sabi ko nga, dine-develop yan dun sa Amerika namin, dine-develop yan ngayon. Mm-mm. Ang safety requirements ng Amerika ay higit na mahigpit kaysa saan man sa mundo. Mhm. So, Mhm. kapag pumasa yan sa safety requirements sa Mm-mm. Amerika, tiyak Mm-mm. na pasado yan dito sa Pilipinas. Oo, okay. So, meron naman tayong mga ginagawa na para magkaroon ng mga safety features itong flying cars na ito, Yes. Sir Yes. Elmer. Kasi nakakatuwa, ano, dati-dati, noong mga kapanahunan namin, para mga science fiction lang yan. Di ba? Oo. Na mga movie, di ba? Pero ngayon na, Magkapanahon pa tayo, Ben. pero ngayon, Inabot ko rin yun. oh, di ba, Sabi nga nila sa Back to the Future, 2015 daw, may oh, flying cars. Di ba? 2024 na, wala pa. kaya nga nakakatuwa na makita no na sa panahon na to yung dati na pinapanood natin ng mga science fiction ngayon nakikita na natin na nagmamaterialize, 'di ba? Nangyayari na actually yun na nga sabi natin sa Japan mukhang ang target nila talaga doon yung kanilang mga flying cars ay hanggang doon sa kanilang neighborhoods talaga, 'di ba? Kaya pinag-iisipan nila yung tungkol naman sa noise reduction nung kanilang flying cars. Pero at least, di ba, dito sa Pilipinas, Sir Elmer, naisip na rin natin yan at umaasa tayo na magkakaroon din tayo ng ganyan pagdating ng oras, di ba? Oh, Pagdating ng nakikita kasi nila panahon. yung value. Nakikita nila yung value ng Pilipinas pagdating Mm-mm. dito sa eVTOL. Mm-mm. Kasi, dahil nga archipelago tayo. So, ang problema naman kasi ng katulad ng lahat ng negosyo, ang problema nila is market, Mm-mm. yung merkado, di ba? Mm-mm. Saan yung gagamitin yan, yung mass adoption na tinatawag. Mm-mm. So, syempre, kung ang lugar mo puro land na dire-diretso, parang hindi masyadong nagme-make sense gumamit ng Aha. mga bakit Yes. hindi na magkotse or mag-train, mga Mm-mm. ganito. Mm-mm. Pero dito sa atin na isang archipelago, 'di ba? So iba-ibang islands. Yes, So oo. kada island kailangan mo mag-bridge or kailangan mo magbangka, kailangan mo Oo, totoo naman magplano. yon. To Oo. this, yung inter-island mobility ng Pilipinas, gaganda. Parang Mm-mm. nung beses, kumontak sa akin yung isang kaibigan natin, si Governor JJ Romualdo ng Camiguin. So, ang Camiguin is an island. So, ako, pupunta talaga ako ng Camiguin kasi ang misis ko taga Cagayan de Oro eh. Mhm. So, pupunta kaming Camiguin, pero para makapunta kang Camiguin, dalawang ways lang yan. Isa is plane or Mhm. Roro. Roro. Aha. So, pupunta ka sa Balinguan, sasakay ka ng Roro, gamit yung sasakyan mo. Then, dadali mo yung sasakyan mo sa island of Camiguin. Mhm. Nung pinapa namin to, he got very excited na dalhin to Mhm. sa Camiguin, sa kanilang probinsya. Mhm. Yun nga, mas madaling po makakapunta yung mga turista. Aha. Makikita yung mga ganda ng isla nila. Mhm. Kapag land nito doon, yung land module, makakaikot sa buong Camiguin. Yun, ang ganda, 'di ba? Ang Pero ganda ano, naman yan. Sir Elmer, ano yung altitude, yung taas niya ng paglipad? 400 feet. 400, 4,000 feet. Four 4,000 feet. 4,000 Ang feet. gusto. Yun ang Oh. namin. Actually, we can go higher or lower, pero Aha. Aha. 4,000 feet yung Aha. tineset namin para dito. Oo. Kasi Wala bang ano, ganon, Sir Elmer, regulasyon, for example, yan katulad niyan, may mga nag-iisip na tayo ng flying cars, ganyan, o yung mga chopper, hindi ba siya, kasing taas ba siya ng lipad ng mga helicopter, ganyan? actually yun yung pinag-uusapan namin kasi dapat iset natin na hindi sila Oo. magka-level sa altitude. Oo, 'Di ba? yun Para nga, hindi 'di sila ba? nag-aagawan sa traffic, sa Mm. air traffic, 'di ba? Mm. So, yun yung that's something that can easily be set. Oo. Madali So, lang na mai-set. ngayon Tsaka, pinag-uusapan nyo na rin yon. so tiyak na in the next 10 years, sigurado ako na hindi pa magta-traffic doon sa taas. Oh, Pero siguro. ang maganda dito sa atin, sustainable, di ba? Mhm. Sustainable dahil we're using hydrogen. In short, Mhm. our emission
is not carbon dioxide, carbon monoxide. Ang emission ng Luft Pinoy eVTOL is water vapor. Mm, So, hindi mm. siya nakakasira sa environment natin. Oo, so ang base So, niya talaga tubig, tubig, gano'n? Oo, tubig lang ang niya. In oo, short, tubig yung fuel niya dahil oo, galing sa hydrogen. oo, Then, ang emission niya, tubig lang din. Hindi ayun. nakakasira sa environment. Mm. Oh, So, ako yung naman, tubig kung hindi mo pala, Sir natatanong, Elmer, tubig pala, may carbon yan, di ba? So, pwede ba natin gamitin din yon pagdating ng araw, yung tubig na yan para doon sa ibang mga modelo na sasakyan? yes, actually, dinedevelop na rin namin yan para do sa, natin, yung Francisco Passenger Jeepney. So, sa ngayon kasi, battery electric pa yung gamit natin. Yes. Battery electric vehicle, Mm-mm. electric jeepney natin. Pero Mm-mm. dinedevelop din natin yung hydrogen fuel cells para sa, Francisco Jeepney. Aha. So, Pero dati, Sir Elmer, parang may narinig na akong ganyan na isang scientist nagsasabi na ah, nakagawa siya o nakaimbento siya na talagang hydrogen fuel din. Yes. Oo. Actually, marami mga magagaling na mga inventor na mga Pilipino. Mm-mm. So, actually, yung iba na nabubuhay pa, yung iba na hindi pa natin naririnig pero kumukontak sa akin, yung iba na nabubuhay pa, Mm-mm. nakikipag-usap sa akin. Di Mhm. ba? Kasi ang karamihan naman ng problema nila, walang suporta ng gobyerno, walang kapital para mamuhunan. So, ang nangyayari, binibili ng foreign companies yung Mhm. mga imbento nila. Kasi Mhm. syempre may intellectual property yan. Mm. Ipa-file sila ng patent. Mm. Then, walang suporta eh. Walang suporta ng Aha. gobyerno, walang kapital, walang puhunan. Mm. So, ang nangyayari, they end up selling to other countries. Mhm. So, So nagbebenta speaking sila. Pero of ito sa atin, hindi tayo nagbebenta ng ah, ng ideas natin sa ibang bansa, kundi nakikipag-ugnayan tayo ayun, with oo. them na ang ibebenta natin is finished product na Mhm. gawa dito sa Pilipinas. So though doon natin dinedevelop sa Amerika, dito natin ma-mass produce to sa Pilipinas. Mhm. Mhm. Talaga. Bibigay Oo. tayo ng trabaho para sa mga Pilipino. Oh, speaking of mass produce o mass production, Sir Elmer, saan naman tayo kukuha? Meron bang mga magfi-finance para dun sa pondo ng mass production? Yes, actually, ang daming interesado. So, Mm. na-mention ko, um, may mga interesado sa sa Amerika, sa Japan, ng mga malalaking finance institutions Mhm. na interested dito, not because of merely of the new space, bagong negosyo, Yes. not only because of that, but because of yung sustainability practices Mm. ginagawa ng Francisco Motors dahil nga Mm. hydrogen Mm. yung gamit natin. So, it got them excited. Kasi alam mo, Ben, meron tayong tinatawag na yung Article 6 sa Paris Agreement, Yes. yung about mga carbon credits. So, with this, makakatulong to sa sa bansa natin, of which nag-uusap din kami ni Climate Change Commission na Commissioner Albert de la Cruz na nag-pledge din ng 200 million pesos para dito sa Oh. natin, initiatives natin Mhm. dito sa sustainability. Aha. So yan nung 3 days ago. Then ayun, in-announce niya kahapon sa kapihan sa Manila Hotel pati sa Mayor's League sa Cebu. Mm. So Mm. in-announce niya na yan doon. So anyway, ang maganda dito is merong mga ahensya ng gobyerno na tumutulong sa atin ngayon sa in the person of Commissioner Albert sa Climate Change Commission, Mm. which is a good sign. Ibig sabihin na meron tayong suporta ng gobyerno. Yun yung gusto Okay. natin. Oh, Diba? Then, maganda. ngayon, yung mga ibang naman, foreign companies, foreign financiers, they're also very interested. Mhm. So, nga nakikita nila yung merits ng project. And of course, who wouldn't like a flying vehicle? Diba? Oo, oo. Pero yung sinasabi mo kanina, Sir Elmer, pwedeng yung prototype ay lumabas ngayong 2024 or early 2025. So after ng prototype na yan at maging okay naman, mga gaano katagal para naman magkaroon tayo ng pagpo-produce nito? Alam mo, Ben, madaling mag-produce. So, ang after ng prototype natin, syempre, ang
matagal dyan is yung process with the with governments. Yan yung ano niyan. Hindi ko naman sinasabi na magtatagal dahil gobyerno yung kadil mo, pero ang sinasabi ko is meron yung process. Syempre Oo. titingnan yung Oo. yung safety, yung Yes. ruta, then syempre yung magda-drive niyan, licensing, di ba? Ayun. Kasi flying yan hindi yan yung Oo. land transportation, di ba? Oo, oo. So yun nga pala, Yung Sir iba, Elmer. tinatanong. Oo, Mm. maputol kita. Dahil nga siya, pwede siya sa lupa, pwede din sa panghimpapawid, no? Itong ating flying cars. So syempre, ano bang rules o anong law ang susundin ba? Yung panglupa o yung dun sa air traffic natin? Dalawa yan, Ben. Kaya nga, yan yung lagi ko sinasabi. We can never have progress if we do not create new rules and regulations. So, dapat meron tayong framework. So, it has never been done before dito sa Pilipinas, lalo na ginagawa na to sa ibang bansa, like what you mentioned, sa Japan, sa Dubai, Yes. ginagawa sa Amerika, of which we are doing this also in the US, dahil US-based nga yung natin, yung mga kapartner natin. So, ang ginagawa natin is when we have a framework dun sa mga lugar na yun, we can adapt that framework dito sa Pilipinas. Then we will coordinate with the Department of Transportation, Department of Energy, iba-ibang mga ahensya ng gobyerno. So, yan yung process na sinasabi ko. Because we will have to determine the routes. Then, yung sa naman sa driving yan, we have two ways of doing it. Ako personally, I prefer na manned, na tao pa rin yung nagpa-pilot niyan or nagda-drive niyan. Well, I personally believe in that. But we also have the option of making it autonomous. Autonomous meaning unmanned. So yung sa Oh. air, yung sa air module natin. Dahil fixed naman yung ruta eh. In short, Okay. it will deviate from vertiport going to another vertiport in another place. Fixed yun. So we can use autonomous na controls, then yun sa take off, landing, pati yung papunta ron sa iba't ibang mga vertiports. Kasi fixed nga, hindi nagde-deviate yung niyan. Then Oh. pagdating sa land, pwede na i-drive ng driver. Oh, so pag Yan yung nandun pwede sa taas, wala kang kasamang driver. Pwede. Walang piloto. Pwede kasi fixed yung niya, flight plan. Okay. Hindi So, parang nagbabago. yon, parang talaga naka-program na, ganon. Yes. Oo, naka-program. Actually, Okay. dito sa atin, parang medyo bagong usapin yan. Pero ginagawa na yan sa iba-ibang mga lugar. Okay. So, wala naman tayong dapat ikabahala. Pagdating dun sa mga unmanned. Actually, sa ibang bansa, yung may mga doon, di ba? May mga taxi na doon o yung parang mga na rin, Grab doon sa ibang bansa na wala na ring driver, di ba? Naka-program ka na. Pag sumakay ka, walang driver yung sasakyan mo. Oo. Oh. So, mas complicated pa nga yun eh. Kasi sa land yun. Pero itong sa air, maluwang sa natin, sa air. So, mas mas simple yung niyan, yung plano. Oo. Mas masasabi ba nating safe yon, Sir Yeah. Elmer? Yes, of course. Kasi, alam mo, kapag ginawa mo yung sa autonomous, matatanggal mo yung yung human error. Kasi, ang gagawin ng machine, it will do it perfectly every single time. Okay. Yun yung maganda Okay. doon. Sige. Then, ang less yung yung external factors. Ayun. Unlike kapag sa land mo gagawin, lalo na dito sa Pilipinas, bigla may tatawid, bigla, Ayun na bigla nga. may, Yun na nga. Oo. Medyo mas mahirap dito yata yung unmanned. Mahirap ba? Pero sa air, sa land, Okay. mahirap talaga. Pero sa air, wala naman tatawid doon, di ba? Aha, aha. Okay. Yun. Naku, Sir Elmer, maraming salamat. At excited ako, ha. Pag nagkaroon yan, unang-una akong sasakay dyan sa flying cars na yan. Ay, Mahal oo. ba sisingilin? Papa-cover namin yan sa inyo. Di ba? Oh, sige. So, maraming salamat po, Sir Elmer. Maraming salamat sa iyo, Ben. Okay. Si Sana Sir... maimbita mo ako ulit. Oo naman, hangga't hindi natatapos yung flying cars. Eh di dapat bibigyan mo kami lagi ng dyan, update.
Of course. Salamat. Sige. Maraming salamat, Ben. Maraming salamat po, Sir Elmer. Ayan, si Sir Elmer Francisco, ang may-ari po ng Francisco Motors. Pinag-usapan natin ang tungkol sa flying cars. O di ba? Para talagang futuristic yung ating pinag-uusapan na ngayon. Pero sa iba naman, sabi nga ni Sir Elmer, okay na, di ba? Nangyayari na yon. Okay, sa ikalawang bahagi ng ating programa Antabayanan naman po, ang makakasama natin mula sa National Book Development Board, ang Executive Director, si Ma'am Charis Tugade, para pag-usapan naman natin ang tungkol naman sa mga libro. Kung ngayon ay tungkol sa mga sasakyan, mamaya tungkol sa mga libro ang pag-uusapan natin. Sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Usap-Usapan. Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik po tayo sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado. Meron na po tayong 37 minuto makalipas ang alas 9. Sa ikalawang bahagi, tulad ng ating binanggit kanina, pag-uusapan po natin ang tungkol dito sa Philippine Book Festival. At makakasama natin ang Executive Director ng National Book Development Board o NBDB, si Ma'am Charis Tugade. Ma'am Charis, maganda umaga po. Magandang umaga po, Miss Ven. Ayun. Unang-una, syempre, tatanungin muna natin agad-agad itong Philippine Book Festival na ito.
Kailan po ito nagsimula at saka ano yung talagang layunin nitong festival na ito, Ma'am Charisse? Okay, so yung Philippine Book Festival po ay ang kauna-unahan at pinakamalaking traveling book fair sa Pilipinas kumpara pa sa mga ordinaryong book fair. Yung PBF ay inorganisa namin, National Book Development Board, para tulungan po ang ating lokal na industriya ng book publishing na makabenta at makapagbigay din sa mga Pilipino na masayang book experience po. Kasama ng kanilang pamilya, mga kaibigan, kaklase o katrabaho. Aha. Yung Philippine Book Festival, nag-start siya nung last year, June 2023, sa World Trade Center sa Maynila, tapos sa August po sa Davao. Oh, okay. So sa World Trade Center, gagawin po Yes ito po. dito sa Metro Manila. So Ma'am Charisse, sabi mo last year lang siya nagsimula, ano? So second year pa lang ito ng festival na ito. Yes po. Oo, pero may mga nadagdag na ba tayo na mga bago para sa festival na ito, Ma'am Charisse? Yes po. Last year, mga 160 booths po tayo. All Pinoy publishers. This year, mga 220 booths na po tayo. Meaning, mas maraming sumali na publisher at mga authors to share their books with all of us. At ngayon, mas marami tayong mga programa, not just for adults but also for kids and the whole family po. Oh, so mas lumaki, no? Mas nag-expand siya ng konti kesa dun sa una. Anyway, Ma'am Charisse, paano makakasali? Like for example, may mga nakikinig sa atin ngayon, nanonood sa ating streaming, sa FB live streaming natin. Paano sila makakasali dyan, Ma'am Charisse? Oh, okay. So, our program is from April 25 to 28, meaning it starts on Thursday and it is free. So, pwede tayo mag-walk-in and then mag-register sa World Trade Center, or you can go online sa website namin, books.gov.ph, and mag-register po. Ito yung mga a-attend. Pero yung pong mga gustong sumali para makilala yung kanilang mga ginawa, yung pagiging author, di ba? Pagiging author Okay. ng isang Yun. Alright. So, book. Oo. Kung may gusto pong sumali, what they can do is also email us at oed@books.gov.ph and then we'll check kung may space pa. Kasi malapit na Okay. tayo. Mga 1.5 more weeks. So, kung gusto nila mag-join ng program or to do speaking engagements or book signings, open po kami. They can just email us again at oed@books.gov.ph po. Okay. So, Ma'am Charisse, kumusta ba yung ating book industry dito sa Pilipinas ngayon? Ay yung mga challenges, mga opportunities, ganyan. Kumusta naman po? Marami, marami pong challenges, ma'am. Mas marami ba yung challenges kaysa opportunities? Pero pag may challenge, may opportunity, right? There is light at the end of the tunnel po. So, meron po kaming ginawa na survey, no? A few months ago, a national readership survey. Ito po ang isang survey na ginagawa namin every few years. And yung pinaka-question namin, we surveyed about 2,400 adults, 2,400 children. And yung main question ay, did you read a book in the last year? Okay? So, 42% of adults said yes. 42 lang po. That's under 50. Tapos sa mga 42? bata, yes po. So, sa mga bata, 46%. Oh. If they read a book. Pero it's not to say na hindi tayo nagbabasa. Kasi nagbabasa po tayo. Marami naman, we are the number one sa social media, meaning we are reading pero mas short form. Yes. So what we're trying to do sa book industry is to engage a little bit more and to provide more access po in the many areas in the Philippines. Kasi kulang po tayo ng library. At kung may library man, yung mga tao, mas gusto nila pumunta sa mall. Okay? Kasi aircon, family-friendly. So we're trying to engage people. And then also, yung pangalawang issue, kulang rin tayo sa mga bookstore that carries yung mga titles natin. Pag nakita nila yung mga bookstore, maraming mga foreign books. Okay lang po yun. Pero yung mga books sa lingwahe natin, hindi natin nakikita. So that is something na focus po ng National Book Development Board kasi yung ahensya po namin, we are in charge of creating
a robust publishing industry, Philippine publishing industry, meaning para kaming DTI ng mga libro, whether Ah. textbooks or trade books. Oh. So yung mga programa namin na ginagawa for the country and for our stakeholders is nagsiset up kami ng mga book, mga storytelling centers all around the country po. Mhm, mhm. And nagsiset up kami ng mga marketing strategies such Mm-mm. as the Philippine Book Festival para makita ng mga tao at mga buyers na may mga libro pala tayo na magaganda from comics to textbook to novels and providing more access po. Mhm, mhm. So pag pumunta sila diyan sa book festival na 'yan, Ma'am Charisse, ano yung mga puwedeng gawin at puwedeng bilhin ng mga pupunta diyan? Sabi mo nga puwede naman walk-in, 'di ba, Ma'am Charisse? Yes po, walk in. So Mm. so please prepare 8 a.m. to 8 p.m. to. Mm. So yung Philippine Book Festival divided siya into 4 realms. Para siyang Disneyland. Okay. Disneyland ng mga libro. Okay. Meron tayong 4 realms. Comics, okay? Mhm. So sa comics realm, mamimit natin yung mga authors kagaya ni Paul Medina, of Pugad Baboy, si Mm. Manix Cabrera, at lahat ng mga komikero mamimit nyo po and makikita nyo yung mga iba't ibang mga libro. For Mm-mm. younger kids to adults, yon. So comics area, meron tayong Kidlit. Itong Kidlit area is just exclusively for children's books. So sa Oh. area na ito, may mga storytelling sessions, may puppet shows tayo, Oh. arts and crafts. So free po lahat ito. And then so yon, that's yung second realm. Yung third realm is not Kidlit, Kidtopia, sorry po. The third realm is Aral Aklat. So ito yung mga educational materials. So Oh. let's say kung school po kayo or organisasyon. Reference, yung mga reference books. Yes po, mga reference books, mga textbooks niyo po. Oh. So anyone can procure. In fact, the Department Oh. of Education, yung mother agency namin, Mm-mm. will be sending 750 scopers and procuring officers to look at the books, no? Oh. And then the fourth realm, oh my gosh, nakalimutan ko na yung fourth realm. This Nako. fourth realm will have all of our favorite novels, fiction, Oh. non-fiction, mga romance. Oh. You'll meet here in this realm. We have invited si Sir Ambeth Ocampo, who will be doing a book signing. Si Guay Oh. Yes, yung mga sikat siya sa Gen Z Yes. for her stories and all of these different authors po. Mhm. Aside from that, meron po tayong main stage, at marami pong programa kung gusto niyo ng cultural show, book signing, arts, puppet Mm-mm. show, lahat po nandun every hour on the hour po. Mhm, mhm. Nako, Ma'am Charisse, nabanggit mo yung Gen Z, ano? Kasi ngayon may mga e-books na tayo eh, 'di ba? So ano masasabi mo doon, Ma'am Charisse? Marami na rin kasi na ang binabasa na nila yung mga e-books, ganyan. So paano natin sila maeengganyo na gumamit talaga yung aktuwal na libro? Mas okay ba? Ano ba mas okay? Aktuwal na libro o yung e-books na nakikita natin sa yung mga digital books? Is a book, regardless po kung printed siya sa paper or online. Mhm. Kung mahalaga po ay nagbabasa po tayo. So, my suggestion, for younger children, gusto natin yung physical books. Bakit Mm-mm. po? Kasi very young children, emerging readers po yung hindi pa nagbabasa, very tactile sila. So, kailangan nila to open the book, and that's how they learn about the world, to open the book. And reading a physical book, alam nyo po, teaches us patience, Mhm. right? Patience, which if you notice, pag lagi tayo scrolling, pero hindi na tayo patient, wala na tayong pasensya. Aha. At it also teaches us to yung absorption rate po natin. May studies na yung absorption rate of reading a physical book is higher than reading online. So it teaches the Talaga? children that, yes po. So Mhm. you'll notice, you try, you read a book at home, or if you read the same book, for younger but any book, whether online or physical,
As long as Mm-mm. nagbabasa tayo, very important siya. It teaches us about the world and also critical thinking, right? Mhm. Very Mm-mm. important na yun yung critical thinking. Pag short form lagi, hindi masyadong nade-develop yung ideas natin. So, Oh. so it's better to, di ba, kailangan iproseso yung Yes. thoughts natin, and reading a book will help us do that po. Mm. At saka siyempre yung physical book na yun kumbaga kung walang wifi, 'di ba? Pwede mo siyang Opo. mabasa. Usually yung mga e-books, 'di ba, kailangan natin na meron tayong internet, ganyan, 'di ba? So, Yes po. although may mga And iba naman na pwedeng i-download, no? Na Yes po, mga and book. mano-notice niyo po, marami na po tayong mga subscription services Mhm. na pwede mag-download ng libro, and may mga apps po. Oo. Pero yung notice sa mga probinsya na where electrification is not at full capacity and where Mm. there is less internet, um, medyo may kahirapan po. And Oo. yung mga cellphone, many children kasi ginagamit nila yung cellphone. Mm. Mahirap magbasa sa cellphone. Totoo. Especially kung hindi, if it's yeah, it's difficult. So yan, sa mga areas na yan, we really like to put mga book nook or Mm. enhance the libraries Oo. para we get to read. Oo, totoo naman 'yon, Ma'am Charisse. Uy, nabanggit mo, Ma'am Charisse, yung Book Nook. Meron ka rin yatang ganyan, ano? Meron kayong programa din na ganyan. Ano naman 'yun? Okay, so yung book nook nung COVID 2021, na-notice namin yung mga bata parang nahihirapan sila with online Mhm. and with yung sitwasyon ng COVID, ng pandemya. Mm. So, and we realized many children are not reading. We needed to set up spaces at close yung library, close yung museum. So we needed to set up a space na kakaiba na pwede silang pumunta kahit walang uniform, kahit a mother with 5 children, Mm. that can go in a space na may feeling of safety, feeling of that feeling that they can go anytime that they want. So Mhm. napag-isipan namin na gawa na lang tayo ng space in everywhere. Meaning, you put books in a space that many people like to go to. For example, palengke. For Mhm. example, a heritage house. For Mm. example, any space that is available sa community, Mhm. maglagay tayo ng mga libro, Mhm. i-train natin yung mga manager doon on Aha. how to make programs. Kasi na yun Mm. yung mga, the children and even the parents, Mm. nabobore, di ba wala na tayong pasensya. So, pag sobrang quiet ng library, ayaw pumasok yung mga parents or our children. So, we needed a space that was exciting for them Mhm. and put books in their own Oh. languages. So saan-saan na 'yon, Um, Ma'am Charisse? May yung mga spaces na 'yan? we have all the way from Ifugao, Kiangan, Oh, Ifugao, yes. Banawe, Ifugao, Oo. all the way to the Visayas. You go to Kabangkalan, Eastern Samar, all Mm. the way down to UP, Maguindanao, South Mm. UP, um, Hmm. uh, Sultan Kudarat. We also Mm. have in South Ubian, Tawi-Tawi. So Mhm. these are Mhm. spaces that normally walang library, walang mga libro. And we try to Oh. put yung mga books na in the language that people speak and Yes. in the context that they understand. Hindi naman Mm. pwede puro Goldilocks tayo. Or winter, spring, summer, or fall. Aha. 'Di ba? Aha. Aha. Marami naman mga libro na that's very important. How about books on the Pasig River? Books Oh. on architecture, books on how we see the world. Mhm. Mhm. Oo nga naman. Naku, Ma'am Charisse, sige, bago tayo magtapos, gusto muna naming malaman kung may mga plano pa ba ang NBDB, no, para sa hinaharap, lalo na sa industriya ng aklat, ng libro dito sa Pilipinas. Okay, marami po. Marami po kami Ano kaya yung project. marami na yun? So the Philippine Book Festival is one. And we really want to saturate our own market with the Mm. books that represent us, that Mm. are diverse. But we don't only want to do that dito sa Pilipinas. Mhm. Alam niyo, as you know, 1/5 of our population live and work abroad. We want to saturate the whole world with our stories. So meron po tayong mga international fairs na sinasalihan. And we are honored to be a guest of honor
for the Frankfurt Book Fair next year, Oh. 2025. So, nagpa-prepare na tayo. Wow. The last we were in the Bologna Book Fair. So what do we do in these book fairs? We sell our books, but we Yes. also sell the rights of our books. Whether let's say may mga producer na gusto nilang bumili ng rights for a movie, a musical, merchandise, we're also doing that para ma-expand yung industry so that yung mga stories natin perpetual, hindi na mamatay. Yun, Right? So oo. then having 1,000 copies, we're trying to expand 5,000, 10,000, 20,000. Yun po. So it's something that we're working very hard on, but may light po the tunnel and we can see it already. Ayun, okay. Sige. So, Ma'am Charis, maraming salamat. Anong message mo doon sa mga, lalo na sa mga kabataan natin, no, para tangkilikin yung ating libro o yung industriya mismo ng aklat dito sa Pilipinas? Okay, so yung message ko po is just try to visit us and please visit the Philippine Book Festival 2024. This will be at the World Trade Center, April 25 to 28 from 8 a.m. and to 8 p.m. Marami po tayong mga programs for families, for kids, for girlfriend and boyfriend, for lolas and Oh. lolos. This is all for free po. So please enjoy and you can stay there for 4 days straight. Wow. Yeah, hope to see you. Follow us po sa Instagram and sa Facebook po at bdbphilippinesbooks.gov.ph. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Charis. Thank you, ma'am. Ayan, dadayo rin kami dyan sa Philippine Book Festival na yan. Yay po, thank you. Maraming salamat. Ayan, si Ma'am Charis Tugade ng National Book Development Board at pinag-usapan natin ang tungkol sa Philippine Book Festival. Okay, so bago tayo magpaalam, mga likers natin, marami ba? Ilang milyon? Ilang milyones? Anyway, maraming salamat sa mga nakasama natin sa technical side, kay Rolly Bumatayo at sino yung kasama natin sa ating technical side ngayon? Julian Aliston. Ikaw kasi, Bea, baka nagkamali ka na naman. Si Julian Aliston. Maraming salamat, Julian, kay Rolly Bumatayo. Sa production side, kasama natin si Miss Bea Gaza de Guzman at syempre, si Erwin Peñano. Maraming salamat po sa ating mga nakasama ngayong araw na ito sa ating mga naging tagapanood at tagapakinig sa ating programang Usapan. Ako po si Van Blones, antabayana ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan ni AJ Ignacio.